Yun, no? So tapos na tayo sa collab ni Kunan and Angkol. Next topic natin, anong gusto nyo i-topic natin? Punta tayo Miss Universe Philippines. Punta tayo Miss Universe Philippines. Yesterday, nagkaroon sila ng event parang sa isang hotel sa Ortigas, but I'm not sure kung anong event yan. Maybe photo shoot, siguro sponsor shoot ng hotel or what, but I'm not sure kung anong event iyon. And then yun, nakita nyo yung ibang mga girls, mga naka-color pink sila, no? And very fresh ang atake ng mga delegates natin. And yun yung mga, actually na-appreciate ko yung mga girls na mga nag-circulate yung picture sa social media recently, kahapon, tsaka ngayon. Kasi very light lang ang mga makeup nila. Very fresh. Yung iba hindi nyo nakilala, no? May mga hindi nga rin ako nakilala doon kasi during the press presentation, nakakapal ng makeup nila. Pero nung kahapon, tsaka yung kanina, ang fresh lang ng atake. And then ang gaganda nila lalo pag mga fresh lang atake nila. And then kahapon nasa hotel sila, like photo shoot. Or baka sponsorship ng hotel yun. Tapos nag-sign ng contract. Pero kanina, nag-hello glow photo shoot sila. Kaya medyo teenager ang atake ng mga delegates natin. So far, sino yung mga na-freshan kayo sa mga looks nila? Syempre, hindi papatalo yung mga top 5 natin, no? Yung mga mythical 5 natin kanina sa mga fresh faces kasi very fresh ang atake nila. Kahapon, Chelsea Fernandez, ang ganda-ganda ni Chelsea Fernandez kahapon kasi nga during the press con medyo hindi ko rin nagustuhan yung makeup ni Chelsea pero kahapon, yung naka-pink siya, lumabas na yung pagka-Diyosa ni Chelsea Fernandez. So, hindi na lang ako makakita ng picture pero pag pinost ko to sa kabilang app, lalagyan ko na lang siya ng picture. So, yeah. Maganda si Chelsea Fernandez kahapon. And, sino pa yung mga nabetan nyo? Wala namang official photos na pinost yung Empire or MUPH page pero yung mga picture na nag-circulate sa social media ay galing din mismo sa mga girls na nag-story na pinagtagpi-tagpi na lang din ng mga ibang pageant pages and pageant fans. So, yan. Kung naka-follow kayo sa kanila, makikita nyo rin naman. Ayan. Ang dami ng mga pangalan na umiikot. Eloisa, Isabela, Butuan. Ayan. Maraming pictures na kumalat sa social media. And dahil nga sa sobrang dami nila, ma-overwhelmed. Okay, so question. Ito. Sabi ni Iza, Kuya, the girls really got robbed with their styling during press presentation. Paano bang rob? Hindi ko rin masabi kasi parang for sure kung ikaw naman ang inayusan na, kunyari ikaw yung delegate, inayusan ka, for sure may say ka rin naman dun sa inayos sa'yo or sa style sa'yo eh. Kung feeling nila dun sila maganda or sa tingin ng stylist or ng glam team nila dun sila maganda, edi yun yung ginawa sa kanila. But during the press presentation, binigyan lang naman sila ng theme na business suit, business formal attire, blah blah, bahala ka sa makeup mo. So, yun. It's their decision. So, wala naman sigurong na-robbed. Hindi lang natin or malamang ibang mga pageant fans, hindi lang na-appreciate. Philippines pageant, hello. Anong pinaka-inaabangan na event ng MUPH? Event na MUPH, preliminary competition. Pero outside dun sa preliminary competition and the finale, syempre maraming mga sponsor event, mga ganyan. Nilook forward yung Hello Glow kasi nga, ang sabi rin naman ng Hello Glow, bongga ang magiging event nila for this year and open siya ulit sa public like last year. Kasi usually ang mga event ng MUPH, 'di ba, closed door, open lang sa mga invited guest. Pero ang Hello Glow kasi ino-open nila sa public. So last year ino-open nila yun sa public sa SM North and then this year
magiging kaabang-abang daw ang event nila. So, sa mga pageant fans natin, malamang gusto nyo makita itong mga delegates natin live in the flesh ng libreng-libre. So, yun, yung isa sa mga abangan natin. Yung mga top 5 guys, yung mga top 5, sino top 5, sino top 10, wala pa akong mako-comment dyan kasi ang aga pa rin naman para magsabi. Pero based dun sa press presentation, nag-post na rin naman ako kung sino yung top 20. And then dun sa top 5, hello Josh, and then sa top 5, pinost ko na rin naman dun kasi yung top 5 ko. Pero week 1 ranking pa lang naman natin yun. So sa week 1 ranking natin, ang basis lang natin yung press presentation, appearance nila. So sino ba yung nandun ko? Ang number 5 ko, Winwin Marquez. Ang number 4 ko, Atisa Manalo. Number 3, Eloisa Howard. Number 2, Iliana Aduana. And number 1, Katrina Taguig. So far, yun pa lang yung week 1, week 1 picks. Week 1 picks, taray, no? Pag ganun pa tayo, no? Pero yun nga, maaga pa naman ang competition. Marami pa tayong aabangan sa mga girls. Yan, sabi ni Dos Seyo. Ang dami nila, sana wag nilang gayahin yung MU last year, baka walang pasarela sa EG. Hindi naman yon guys. Alam nyo naman, di ba, sa Philippines, love na love natin yung nakakita tayo ng pasarela at evening gown. Hindi naman mangyayari yung nakita natin sa MU na, alam mo yun, hinagip lang ng video, tapos na. So, for sure, makakita kayo dyan ng rampa kahit madami yan. Tsaka, last year, 54, ngayon 69. So, parang nadagdagan ng 20, no? So, kaya yan. At masaya yon kasi sobrang dami ng girls ngayon. May mga unusual representation ngayon. Mga hindi masyadong nare-represent na province like Ifugao. Natuwa nga ako dun sa mga ibang mga province na biglang lumitaw. Ifugao kasi parang bihira naman sila sumali sa pageantry. And ano pa yung mga unusual. Basta yun lang. Thoughts kay Butuan, sabi ni Ryle. Nabanggit ko na rin to dun sa kabilang app. Dun sa kabilang app, mahaba kasi yung kwentuhan natin dun. So, nabanggit ko na rin si Jaydin. Ayun nga, nakilala natin si Jaydin last Saturday. And magandang styling ni Jaydin noon. And sabi ko nga rin doon sa kabilang app, konting push pa kay Jaydin kasi nga may ibubuga talaga si Jaydin. And yun. How about MUPH Isabela? Anong masasay mo? Nasabi ko na rin sa kabilang app. Pero yun nga, lagi kong sinasabi, right now, nagpipick naman siya at the right moment kasi nga po, ay very charming si Jarina, si MUPH Isabela. Very charming siya actually. And recently, yung mga nag-circulate na picture nila, yung mga naka-pink nga sila. Ang ganda-ganda ni Jarina doon. And palaban si girl. Balikan mo yung sa kabilang app. Yung mga press presentation standout pics. Kasi ang dami kong sinabi about Jarina doon. Thank you. Occidental Mindoro. Ito sorry. Lagi ko nakakalimutan to si Occidental Mindoro. Kasi nga, nalilito ako lagi kay Oriental Mindoro tsaka kay Occidental Mindoro. Si Oriental Mindoro, si Rachel. So parang for me, parang na-overshadow ni Oriental Mindoro si Occidental Mindoro. Kasi akala ko, iisa lang sila. Pero yun nga, yung pag binabalikan ko ulit yung outing nila during the press presentation. Ang ganda pala ni Occidental Mindoro, nakapula siya noon. Bagay sa kanya yung suot niya. Very Pinay beauty. And tingnan ko pa kung ano pa yung mga ilalabas nito pag nag-start na yung mga activities natin. Yun lang, nakakalimutan ko lang siya kasi parang lagi ko nakatuto kay Rachel. Kasi nga Mindoro si Rachel, akala ko isa lang sila. Tapos yung inulit-ulit ko ulit yung replay. Sabi ko, parang okay din pala to. No? Lagi to nababanggit sa live ko. Occidental Mindoro. Ano sila? Occidental Mindoro o Zamis. Yung dalawang yon mga na-overlook ko. Pero pag nag-replay ako recently, sabi ko, parang okay to. Anong preferred mo ipadala? Baguhan o veterana? Sabi ni Tigs, anong preferred mo ipadala? Baguhan or veterana?
Kayo ba, kung kayo tatanungin, Tigs? Ako, kung sino yung manalo sa event, kung sino yung mag-shine. Kasi pagdating naman nung girl sa Thailand, full support naman din tayo eh. Saang province kaya dadalhin ang preliminaries? Parang saan province? Kasi last year ang preliminaries sa Manila naman lagi, di ba? Baka ibig mo sabihin Natcos. Baka Sultan Kudarat ulit. Parang may mga nagbanggit sa akin ng Sultan Kudarat may participation ulit this year. Parang nakita daw nila sa post ng Sultan Kudarat page. Not sure lang ha. Wala lang confirmation. Pero gusto ko yun. Yung mga, may mga out of town. Kasi yung exposure, nakakapagod siya. Pero yung exposure, alam niyo yun. Tsaka ang bongga tingnan. Anong masasabi mo, kuya, kay Miss Bohol? Si Miss Bohol tahimik lang. Tahimik lang sa umpisa. Hindi, tahimik lang sa social media. Pero kahapon, nakita ko may mga hindi pala po si Tyra eh. Ang mga nagpo-post sa kanya yung mga fans, yung mga team. Sa ganda-ganda niya sa photoshoot. And gusto ko yung ganung move, yung tahimik lang, yung hindi ka pinag-uusapan. Para pag malapit na yung competition, dun ka pag-uusapan. Dun ka aangat. Yung alam mo yun. Ito, sagot daw nila, sabi ni Omeng, sagot ba ng girls mga out of town nila? Like SK last year. Ang may sagot na organization. Bale, ang sinasagot lang ng girls, yung looks mo, ganyan. Makeup mo, ganyan. Pero the rest, organization, kasi sponsor yun. Titirhan nila doon, sponsor din. Iliana daw for MU. Para may itatapat tayo kay Vina. Yun, nakaka-excite, no? Sino yung mananalong MUP, no? Tapos si Vina din yung nanalo. Pero ang nakaka-excite, yung mismong pageant duration pag nasa Thailand na. Kasi alam niyo naman magpa-pageant ang Thailand, di ba? Hanggang sa prelims na yan and sa finals. Yun yung nakaka-excite doon. Kasi yung rampahan, ganyan. Nag-start na ba mga activities nila? Wala pa po, mga photoshoots pa lang. Mga photoshoots, ganyan. Para may mga ipapakita. Yung mga pinapakita sa screen. Ng mga video, ganyan. Natawa naman ako sa comment. Honest thoughts daw on Iligan and her chance. Talaga yung totoo. Honest thoughts, no? Talagang ganun. Maaga pa magsabi, Nomad. Wala pa tayo nakikita mga basis. Nakita lang natin yung mga pictures sa social media and yung unang outing nila sa press presentation. So, ang hirap pa rin magsabi ngayon. Not until mangyari yung preliminaries. Kasi, again, kung maaalala nyo last year, nung nangyari yung preliminaries, nung nakita natin si Chelsea, gulat talaga tayo lahat eh. Kanina nga nabalikan ko yung isang convo ko with my friend. Tapos nag-usap kami doon kasi di ba nasa live ako ng preliminaries. Tapos nabalikan ko yung convo namin. May message pala ako doon na nasasabi ko. Pinag-uusapan namin doon yung ibang mga candidates. Biglang sa dulo ng message ko, ang ganda ni Chelsea. Ganun. May nabanggit pala akong ganun. So talagang napansin namin si Chelsea ng prelims. So not until mangyari ang prelims this year, hindi natin masasabi kung sino yung may ibubuga or what. Yung ibang candidates, guys, ayan, may mga kino-comment kay mga candidates. Wala akong masabi kasi nga, hindi ko pa sila ma-analyze ng husto. Nakita ko lang, ayun, press presentation, yun. Okay, lahat naman sila okay. Yun, tapos wala na akong masabi. So, antayin natin yung mga activities nila. Yun, gusto kong makita ulit yung mga runway challenge, ganyan. Kasi doon naman natin marirate yung mga yan eh. Runway challenge. Or yung mga simpleng sponsor activities like yung nangyaring Hello Glow, Wuling, ganyan. Kasi doon, rumarampa sila. Diba? Kasi pag nakita natin yung rampahan eh. Ayan. Schedule po, wala pa as of now. Wala pang schedule. Ako, Boracay, yun nakalimutan ko. Isa sa pinakaabang event. Aqua Boracay Challenge. Gusto ko yun. The Aqua Boracay Challenge. At ang Aqua Boracay Challenge, parang may content ako ng last year eh. Ang Aqua Boracay Challenge ang nagdedetermine kung sino ang mananalo. Sabi ko sa content ko last year, ang Aqua Boracay Challenge ang nagdedetermine sometimes
dito nakalalaman or ito yung isa sa mga award na minsan, pag na-awardan ka nito, mananalo ka as Miss Universe Philippines. Nung Aqua Boracay Challenge last year, sa sobrang dami ng winner, si Chelsea, hindi siya nakuha as winner ng Aqua Boracay. Pero eventually siya yung nanalo, no? So mali pala yung ganung ano ko. Doon sa video, no? Kasi sobrang dami na nanalo, hindi nga napili dun si Chelsea. Ito sabi ni Atisa M, mahihirapan ba si Queen Atisa? Actually, oo. Kasi bukod sa mga veterans, si Iliana nandyan, si Winwin nandyan, si Katrina Legado nandyan, Chelsea Fernandez nandyan, tapos nandyan din yung mga veterans, ay mga newbies, I mean. So, hindi magiging madali yung fight ni Atisa. Hindi siya walk in the park. Talagang dadaan ka sa butas ng karayom. Pero if ever naman si Atisa yung manalo, sobrang worth it naman. No? Na-imagine ko na nga eh. Sabi ko, kunyari, makoronahan si Atisa, parang ang napaka-inspiring ng moment na yon. Inspiring, ganyan. Baka maiyak pa ako. Maiyak. Baka maluha ako. Kasi gusto ko yung mga ganong kwento, yung mga very inspiring. Yung may inspired ka na, huwag kang susuko, laban lang, ganyan. Sabi ni Yo sa akin daw umangat sa press presentation si Taguig. Malinis kasi yung pagkakastyle kay Taguig nung press presentation. Ano lang, walang mga nangyayari masyado sa styling niya. Who's the most well-rounded as of now? When we say well-rounded, parang pageant unicorn. Ayun nga, yung pageant unicorn na tinatawag daw sa pageantry. Na pag tinawag kang ganun, kahit saan pwede kang isabak. So, well-rounded, I'll guess Iliana. Pwede mo siyang itapon kahit saan. Mapa Cosmo, supranational, Eco International, or kung ano pang pageant. Kahit MGI, pwede siyang itapon. Luigi, hoping for the best kay Tarlac, Sasha. Yun nga napapansin na nga ngayon si Sasha, no? Nakikita ko rin sa ibang mga pages na nagsisirculate na rin yung pangalan niya, nasa top picks siya. And good for her, sana ituloy niya pa. Pero yun pa rin, pag pupunta pa rin ako sa social media ni Sasha, wala ka talagang makita. Yung ibang mga delegates, sabi ko siguro move to ng ibang mga delegates na kailangan hindi tayo masyadong pinag-uusapan. Ember, sorry pero kinakabahan ako kay Bohol. Malaka-trio na ang atake. Let's see. Pero at least may mga inaabangan tayong iba, no? Mga newbies. Ayan, kagaya ni Bohol na mention mo. And other girls. Atisa for the win, sabi ni Jude. Sabi naman ni Kidlat. Jarina Milakas ng Charisma. Gown design color recommendation for Atisa. Hindi po ako magaling sa ganyan. Pero ano ba yung mga safe color na gusto nyo for your favorites? May tinatanong si Salens. Real ba na MU Summer noon si Chelsea pero tumanggi siya para maging Sultan Kudarat? I'm not sure sa gantong kwento. Hindi ko alam. Tsaka yung MU Summer, nagpa-pageant yan eh. Nagpa-pageant yan, hindi naman yan inaalok lang basta-basta sa girls. Na, o gusto mo maging MU Summer, hindi naman yan basta nagpa-pageant siya. So, kung hindi sumali si Chelsea sa MU Summer, hindi talaga siya magiging MU Summer. After the press presentation, veteran or newbie is probable winner. Malalakas yung mga veteran natin during the press presentation kasi nasa kanila yung nasa kanila yung hype, yung fire. Kay Ormin, ayan, nabanggit ko na yan si Rachel. Ngayon ko lang talaga, recently ko lang nalaman na sikat pala talaga si Rachel, no? May mga nag-message sa akin sa Facebook. Nasaan si Rachel? Tapos tinatanong ko, kilala niyo talaga siya? Nanonood daw sila ng mga vlog ni Rachel eh. So, ganun pala talaga siya kasikat. Ember, hello. Hindi daw napansin masyado si Chanel. Kasali pa ba siya as frontrunner? Frontrunner in sense of veteran kasi si Chanel.
Pero hindi siya yung todo front runner. Hindi mo siya, for now, hindi mo siya considered na solid front runner. Pero hindi siya, napansin siya ng press presentation kasi ang haba niya eh. Pag nandun ka sa personal, may appeal pa rin si Chanel eh. Ang haba-haba niya kasi doon, ang laki-laki niya. Pero sa social media kasi, ngayon, kagaya nito, nasa online tayo, hindi lang masyado napipick up. Pero pag nasa live ka, kunyari live audience ka, mapapansin mo siya. Pero pagdating dito sa social media, hindi lang napipick up ng mga pageant fans, nilang pinag-uusapan. And dahil nga rin, nandun din kasi yung limang mga veterans, yun nga, Mythical 5. Wala daw kadala-dala ang Pinas. Ba't pa magpapadala ng kandidata? Ilang beses ko ba i-explain sa inyo to? Guys, Miss Universe ang pinag-uusapan natin. Miss Universe pageant since nandyan na. Since 1952. So, hindi usapin dito yung lutuan. Ang usapin dito, representation. Kung lumaki kayo back then, Trump era, bago mag-Trump era, nangyayari na rin yung mga ganito na sinasabi yung lutuan. Kahit yung kay Trump era pa, hindi lang masyadong malaking issue kasi wala pang internet, wala pang social media. So, yung mga ganyang lutuan-lutuan, kung meron man, kung wala man lutuan, kung meron, wala, ganyan, magpapadala pa rin ng kandidata ang Pilipinas. Kasi ang pinag-uusapan natin dyan, representation of the country. Para siyang sports na kailangan every year may representation. Hindi yan yung larong bata na porket kinurot ka lang, ayawan na. Hindi yan ganun. Feel ko hindi mananalo mga veterans queens. May dark horse this season, sabi ni Salens. Tingnan natin, kasi wala naman makakapagsabi nan. Thoughts mo kay Malay Aklan, sabi ni Kendra. Ang ganda-ganda niya po sa personal, hindi natin siya kilala. Wala nakakakilala sa kanya. Siya si Philcom Southern California ba? Tama ba? Philcom Southern California. So, kilala natin siya sa Philcom Southern California. Kilala natin siya sa Philcom Southern California, pero hindi natin siya kilala na siya yun. Pero pagdating niya dun sa press con, hindi lang din naman ako yung naka-notice sa kanya, marami rin, na, ang ganda nito ni girl, ganyan. Yun. Para siyang, nakikita ko na siya na parang si Kayla Carter. Siya si Kayla Carter ngayong edition. Parang ganyan yung atake niya. Kasi Philcom sila parehas, diba? Yun. Styling-wise, sino daw ang top 3? Styling-wise, top 3. Number 1, Katrina Legado. Si Katrina kasi, parang since 2022 until now, parang consistent. Ang ganda ng mga atake. O baka ang ganda lang kasi ni Katrina, kaya lahat bagay. Very Pinay Oriental kasi si Katrina eh. Number 2, hindi ko pa kasi kilala yung iba eh. Mahirap naman manghusga pag isang beses mo palang nakita yung style nila. Unlike kay Katrina, ever since 2022 nakita na natin. Kay Katrina Legado na muna ako ngayon. Number 2 and number 3, hindi ko pa alam. VSY, sobrang hype daw ni Isabela, need pa daw ng improvement sa comm skills. Mag-improve pa naman yan. And for sure, tinatake note naman nila yung dapat nilang i-improve. Jeffer, sabi ni Jeffer, Pasay daw. Pasay. Uy, maganda yung tangkad. Amanda Russo. Hindi lang siguro masyado napipick up ngayon ng mga pageant fans, pero para siyang si sino pa ba yung isang mga Philcom siya, diba? So, yung candidacy niya, parang si Kayla Carter na kasi yung pinaka mataas na placement na galing sa Philcom, no? So, Kayla Carter din siya. Kayla Carter. Tarlac Province, sasagot na po natin yan. Methods kay Baguio. Nasagot na rin natin yan kanina. Baguio. Si Baguio pa din. Parang feeling ko yung candidacy niya, parang candidacy pa rin ng Baguio last year. Yung nandyan lang, kahit anong corona, pwedeng matisod. Basta nandyan lang siya. Yun yan.
Kailan daw ilalabas yung photoshoot? Wala po akong alam. Normally, hindi naman ina-announce yan eh. Magugulat na lang kayo nasa social media na nakapost. Who's the face of the universe this year? Face of the universe, hindi ba face of Miss Universe Philippines? Face of the universe, edi si Denmark. Siya yung nanalo eh. Thoughts kay Benguet. Ito, paulit-ulit ko na rin itong binabanggit. Ito yung isa din sa kaabang-abang this year. Maganda rin yung styling nito. Minsan, ganyan. Or, since nagpakita to nung sashing niya, wala pa naman sumablay na looks for me. Parang lahat okay for me. Sige, tingnan natin kung ano yung ano. Pero mahaba yung nasabi ko dito kay Benguet dun sa post ko dun sa kabilang app. Kasi nga mahabang kwentuhan yun. So, punta na lang kayo dun. Again, Carlo Yola YouTube. Ito, Carlo Yola YouTube. Ito yung stream nyo. Ayan. Kasi mahaba to. Sorry. Top 5. Any thoughts kay MU Page Tacloban? So far, so good. Nasa 18, 17 ko ata siya ng listahan. Dun sa week 1, ranking. Batangas. May mga post ako about kay Batangas. Check nyo na lang dito sa TikTok. Kasi nga, maganda si Batangas sa personal. Sa picture, tsaka sa mga videos, hindi lang medyo appealing. Pero pagdating sa personal, mas maganda siya. Cute. Palaban ng mga nasa Filipino community. Yes po, palaban. Magaganda sila lahat. Yung mga nasa Philcom. Tsaka, napaka-friendly nila. Nakakatawa kasi nga sila yung huling mga naiwan dun sa event. Sa event mismo nung Saturday, lahat sila nandun sama-sama parang nag-usap-usap na magpaiwan tayo, ganyan. Sila yung nandun sa hall. Ikot-ikot lang sila dun. Puro Philcoms. Sino pa ba? Si Philcoms tsaka si Yana. Sila yung mga nasa huling-huling umuwi na talagang interview lang. Picture with fans, ganyan. Si Yana hindi napapagod, nandun lang talaga siya nun. Hindi naman na niya kailangan gawin yun kasi sikat na siya kung tutuusin. Pero talagang nandun lang si Yana. Who's the face of MUPH this year? For me, face of MUPH this year, kung sa akin lang, personal picks ko, yung gandang-ganda ko, yung parang breath of fresh air para sa akin, I'll go for Iligan City, Juliana Fresado. Iba yung atake ng muka. Oh, ang fresh kung very, very, very fresh. Ganyan. Next, I'll go for Taylor De Luna. Malay Aklan. Very fresh ang atake. Pangatlo, siguro Katrina Legado na. Sakit lang naman yun. Chelsea Fernandez. Siyempre magaganda naman sila lahat. Lahat naman sila face of the universe. Pero dahil nga pinapili mo ko, hindi yun yung comment ko. Si Chelsea hindi ko na lang nabanggit kasi nga siguro nakita na rin kasi natin si Chelsea pa ulit-ulit. Kasi nga from BBP, ganyan. From her recent outing sa Kasanggayahan. So, na-appreciate ko lang yung mga bagong mukha ngayon. Sayang si Piang. Nag-submit ba ng application yung Piang mo? Sayang daw si Kainta, di sumali. Baka next year siya. Okay na yun na hindi muna sumali ibang mga wishlist nyo para hindi masyadong bardagul. At least next year may mga ilo-look forward pa tayo. No, si Pau Pau daw. For the 4th time, no? Pauline Amelings. Malay nyo next year. Kasi iba na sagot ko na. Isabela, Ormin, ayan, Pasay, Bulacan. Pangasinan, hindi pa lang siya rin nagre-resonate sa akin. Hindi ko pa siya napapansin, kaya wala rin akong masabing masyado. Pero, again, as we progress, kung maglulutangan tong mga to, yung mga girls na binabanggit nyo, mapapansin naman yan at mapipick up yan sa social media.
Thoughts on Ariela Aridas, National Director. Bet na bet ko kasi si Ariela sa MUP. Miss Universe Philippines winner. Kaya I'm happy na makita si Ariela. Kasi nga siya ang isa sa mga Mars ng bayan. Tingin mo naninibago si Eloisa? Christian Ray, naninibago si Eloisa. In what sense? Kasi yung comment ko about Eloisa, parang yun nga sabi ko minsan walang reaction, nabibigla. Ayan yung comment ko kay Eloisa. And yun lang naman. Pero lahat perfect na kay Eloisa. Yun lang. Parang minsan di lang sure kasi minsan walang reaction sa mata. So baka may connect din yan dyan sa sinasabi mong naninibago. Pwedeng naninibago kasi siguro first time ang laking pageant. Nanibago, ang daming tao, ang daming camera, ang daming nakatutok. Kung sino-sino yung humihila sa kanya, humakausap. So, pwedeng na-overwhelm, ganyan. Kaya, nawalan ng connection yung mata minsan. Parang may second thoughts or nagda-doubt minsan sa galawan. So, yun yung minsan, yun lang naman yung issue as of now kay Eloisa. But other than that, ang perfect niya. Lahat pinakayaw niya. Damo mo Benguet at Isabela magpapatob sa veterans. Hindi pa, Trisha. Konting push pa. Pero kung may ganito akong feeling na kung sino, damo mo kung sino yung magpapatob sa veterans. Benguet at Isabela, nandun na sila. Kumbaga nasa linya na. Pero kung may ganyan akong feeling kung sino sa veterans, parang si Eloisa pa din. Laguna. And Bohol. Tyra Goldman. Silang dalawa yung yung tinik sa veterans as of now. Pero as we progress again, let's see. Lalo na sa prelims naman yan magkakatalo-talo eh. Again, babalik ulit tayo kay Chelsea Manalo. Si Chelsea Manalo talaga. Siya yung talagang lumutang ng prelims eh. Kaya pagdating ng finals, nasa kanya yung huling halakhak eh. Kung sino yung lulutang sa prelims dyan. Kung sino yung, alam niyo, may winning glow. Oo. Ayun, babalik ulit ako dun sa sinabi ko kanina. Nag-backtrack ako nung conversation ng friend namin. May mga comments ako dun na, ang ganda ni Chelsea, ganyan. Nakakatakot. And after the prelims, na-post ko nga agad si Chelsea eh. Na this girl could easily snatch the top 5 spot during the finals. And then eventually, yun yung nangyari. Coronation night ng MUPH, wala pang announcement eh. Tentative pa lang. Yan aanuhan ko naman kayo, naintindihan ko naman kayo na talagang pag MUPH finals talaga, parang reunion niya ng mga bading. Umuuwi talaga yung mga nasa ibang bansa, ganyan. And yun yung concern para makapag-book na ng flight. Pero for sure guys, baka by March, sasabihin na rin yan. Baka second week, third week of March. Tsaka yung may mga magli-leave, naintindihan ko din yung mga magli-leave sa work, sasabihin na din yan. So lahat tayo makakapag-book na ng flight pa uwi. Sabi ni Nightmaster, may top 3. Carl Sherman, Diva Star. Yes! Sino kaya ang pupunta sa amin sa Thailand? Diva Star. Thoughts about Isabela po. Nabanggit ko na rin si Jarina. MOA, yes, MOA yan. For sure, MOA naman lagi yan eh. Kasi hindi naman yan outside Manila kasi mahirap puntahan. Eh, usually, karamihan ng fans nasa NCR. Sino pa malalakas? As usual, nandun pa rin yung Mythical 5 sa malalakas and other veterans. Other newbies. Sa mga newbies na lang muna tayo kasi yung Mythical 5 kilala nyo na. So, as of now, based rin naman sa social media and based sa mga kung ano yung pinakita nila sa the reveal na event, tsaka yan, sa social media, sino daw malakas. Sa mga newbies, syempre nandun pa rin si Eloisa. Siya pa rin yung number 1 across social media ha, and across sa mga pageant fans. Number 1 pa rin si Eloisa. Number 2, si Bohol. Alam mo si Bohol, tahimik lang siya sa social media pero ang laki ng laki lagi ng mga views, yung engagement kay Bohol. Pinag-uusapan talaga siya ng mga pageant fans. So I'll go for number 2, Bohol. Number 3,
siguro Jarina Sando na. Number 4, Baguio, Gwen Soriano. Number 5, Benguet, Maiko Ibarde. Number 6, tama ba yun? Tama na ba? Number 6, yung mga na-pick up ngayon ng mga pageant fans in terms of ganun yung talagang pinag-uusapan sa social media ngayon after ng press presentation. Number 6, the Cebu Girls. Cebu City, yan. Then Cebu Province, Chela Falconer. And then, 6, 7. Then number 8, siguro si Sasha na. Nakakatuwa si Sasha ngayon sa Tarlac kasi talagang laki ng ano niya. Tumaas yung buzz sa name niya. Yan, Sasha Lacuna. And then, Tacloban, nagsisirculate siya sa social media ngayon na nagre-resonate na siya sa mga pageant fans. Sino pa? Romblon, nandyan din siya. Nandyan lang siya pero nandyan siya, hindi siya pinag-uusapan pero nandyan siya. Ayun, sila yung mga na-pick up ngayon ng mga pageant fans. And may isa pa. Yun, si Malay Aklan. Amanda Russo, si Pasay. Ayun, umiikot din ngayon sa social media. Sino pa? Yun, Butuan, sabi ni Diyos Mio. Butuan, umiikot din ngayon sa social media. So far sila pa lang. May nakalimutan pa ba ako? So far sila pa lang. Yung mga paikot-ikot ngayon sa social media. So, maganda yung ganyan na, kunyari, hindi ka kilala, tapos paikot-ikot ka ngayon sa social media. Maganda yung move na para magpakitang gilas pa. Kasi ganyan din si Chelsea last year eh. Doon si Chelsea kasi nung pinakilala na nga naman nung pinakilala siya yung MUPH Bulacan, umikot na rin niya sa social media. Pero ganyan siya nung nag-uumpisa pa lang. Yung mga veterans, kahit di na pag-usapan kasi kilala naman yan. Pero yun, maganda na napipick up agad sila. Orange Lemonade, do you believe pa ba sa know when to pick? Naniniwala pa rin ako sa know when to pick kung ikaw si Atisa Manalo. Kung ang candidacy mo, parang si Atisa Manalo, or parang, yan, ngayon, kunyari si Atisa ngayon, tatahimik. Tapos biglang bubulaga sa finals, nag-ingay, pag malapit na yung prelims. Doon lang nagmamatter, or doon lang nagmamaterialize ang know when to pick. Pero kung ikaw yung kandidatang hindi naman kilala, hindi ka magpipick. Hindi uubra sa'yo ang when no to pick. Walang pick na mangyayari. Anyways, ayun na, sabi ko hanggang 9 lang ako. It's already 9, naka-isang oras na tayo. Maraming salamat again sa mga viewers natin. And magkikita-kita pa ulit tayo sa susunod na livestream natin. Abangan nyo po yung mga ganap ng MUPH kasi for sure, kabang-abang ang edition na ito. Hindi lang sa mga candidates, bukod sa mga candidates na kaabang-abang din ang mga ganaps nila kasi marami pong ihaahain ang Miss Universe Philippines 2025 sa atin. And before ako magpaalam, again, Carl Loyola on YouTube, nandito po yung mga mahabang thoughts ko about the candidates. So, ayan. Ito yung latest episode natin, panoorin nyo na yan. So, ayan yung mahabang thoughts natin sa mga candidates. And sooner, ayan, mag-upload din ako dyan ng mga mahabang kwentuhan, gaya ng mga ganito. So again, this has been Carl Loyola. Bye! Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, Carl Loyola.